Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Matapos mabigo sina Marco at Angel na matagpuan si Vanessa sa bahay ni Fons, agad silang nagtungo sa tahanan ni Lorin. Kumbinsido si Marco na doon pumunta si Vanessa dahil matalik na magkaibigan ang dalawa. Ngunit hindi nila alam na nabasa na ni Angel ang mensaheng iniwan ni Vanessa kay Fons. Nakasa doon na papunta siya sa puntod ng kanyang ama. Dahil dito nagmamadaling nagtungo si Angel sa sementeryo upang maunahan si Vanessa. Sa harap ng puntod ng kanyang ama, tahimik na inilabas ni Vanessa ang lahat ng kanyang hinanakit at pagod. Habang siya ay nagdarasal, napansin niyang may taong papalapit sa kanyang direksyon. Siyang kinabahan dahil inakala niyang si Angel na iyon. Ngunit nang siya ay lumingon, labis ang kanyang pagkagulat nang makita niya si Aling Merly na buhay pa pala. Hindi makapaniwala si Vanessa dahil ang alam niya ay nasawi na si Aling Merly sa sunog. Agad naman itong nagpaliwanag at inamin na may taong nagligtas sa kanya noon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Aling Merly ang matinding takot sa mukha ni Vanessa. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, sinabi ni Vanessa na hinahabol siya ni Angel at wala na siyang sapat na oras upang ipaliwanag ang lahat. Ngunit nang makita ni Aling Merly ang papalapit na babae, agad siyang natigilan at doon niya ibinunyag kay Vanessa ang isang nakakagulat na katotohanan. Ayon sa kanya, ang babaeng nagpapanggap na si Angel ay hindi ang tunay na Angel kundi si Kiara, ang kapatid nito sa ina. Nabigla si Vanessa sa revelasyong kanyang narinig dahil ngayon niya lamang nalaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ng taong matagal nang gumugulo sa kanilang buhay. Dahil alam niyang nasa panganib sila, nagpa siyang harapin ni Aling Merly si Kiara upang mabigyan ng pagkakataong makatakas si Vanessa. Ngunit walang awa si Kiara at agad niyang ginapos si Aling Merly at nagbantang ililibing ito ng buhay. Sinabi pa niyang isusunod niya si Vanessa upang tuluyan ng mawala ang lahat ng taong maaring maglantad sa kanyang mga kasinungalingan. Sa kabutihang palad ay nakapagtago si Vanessa sa di kalayuan at agad siyang humingi ng tulong sa mga pulis. Nang makaalis na si Kiara, dali-dali niyang hinukay si Aling Merly at iniligtas ito bago pa mahuli ang lahat. Pagdating ni Angel sa bahay ng mga panganiban, nagkunwari itong walang alam sa mga nangyari. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis kasama si Vanessa at Aling Merly. Nanlumo si Angel nang makita silang buhay. Agad siyang inaresto dahil sa tangkang pagpatay kay Aling Merly, ngunit para kay Vanessa, simula pa lamang iyon ng pagbagsak nitong si Angel. Naniniwala siyang hindi lamang ito ang kasalanang dapat nitong pagbayaran, kundi pati na rin ang iba pang krimeng matagal nang itinago. Sa wakas ay unti-unti na ngang lumalabas ang katotohanan na matagal na nilang hinahanap. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan dito sa Apoy sa Dugo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat mga kapuso.